Hello mga boss, welcome back sa ating channel. For today's video, worth it pa nga bang mag P2E ang mga free-to-play player natin dito sa Lord 9? Okay? So worth it pa nga bang mag-start at mag-farm dito sa ating Lord 9 mga boss? Okay? So kung mapapansin nyo dito sa ating account, no? So 10 hours and 26 minutes na siyang AFK, no, dito sa Labyrinth. Kasi nga ito pa lang yung kaya ng ating character. Kasi nagpalit tayo ng class at nakakuha tayo dito ng dalawang rare, no? So kung i-compare natin to mga boss sa epic, no, kung halimbawa sa T1 na yung kaya ng character mo, so malamang sa malamang is ganito yung ma-farm mo sa dalawang armors. Okay, so yan mga boss, no? So dalawang armors yung na-farm natin dito solo. Okay, so wala tayong party, no, solo sa Labyrinth. So isipin nyo na lang na kaya nyo na doon sa T1 mga boss yung character nyo, kasi ito pinapalevel pa natin ulit tong dual daggers natin. Para sa akin kasi mas okay to sa pagdating sa free-to-play player. Itong dagger may damage and then melee mga boss. Okay, so pero prepare nyo pa rin kung ano yung trip nyo. Nasa sa inyo yun mga boss, kung ano yung playing style nyo. Okay, so sa akin medyo nagagandaan ako sa playing style nitong dual dagger mga boss. And then may lason-lason pa kung makikita nyo dyan. So yun, anyway, yun, nakakuha tayo ng dalawang rare, no. So dito kasi sa Labyrinth mga boss, ibig sabihin kung nakakuha tayo ng dalawang rare dun sa T1 or second floor ng T1 mga boss, is makakakuha kayo doon ng epic. Okay? So kasi yun yung pinakadulo dito no, sa test lab natin mga boss. So mutant, ayan. So check natin limbawa to. Ayan, yung mga nakukuha dito is rare. Ayan, pinakasagad is rare mga boss. Okay? Ayan yung mga nakukuha natin. So nakakuha tayo ng dalawa this day sa pag-OFK natin ng 10 hours and 26 minutes mga boss. Okay, so pwede natin mabenta yan pero mura na lang, no? Kung isipin nyo nga naman, nasa epic kayo, so dalawang epic na armors yung mabebenta nyo mga boss. Okay, so pagpalagay na natin na cloth armor yung nakuha nyo, ayan, or helmet. So meron kayong 300, 600 daily sa 10 hours nyo na pagpa-farm, no? Kung estimate natin, kung dun kayo sa T1 mga boss. Siyempre, kung free-to-play player ka, dapat is yung lakas mo is halos doble na ito mga boss. Kasi T1 na yun level 60 up na ang pinapatay nyo doon mga boss. Okay? So, dapat yung CP nyo is mas malakas doon para mas mabilis nyo ring mapatay. Kasi kung mabagal mapapatay, mas low ang chance na makapag-drop ng mga item. Ayan. So, dito sa T1, so check natin dito yung mga drop mga boss. Ayan o. Okay? So, meron na talaga dyan, ayan, mga armors, yung sagad niya. So, isipin nyo, dalawang armor na ganyan, yung may ipa-farm nyo doon, mga boss. Okay? So, ayan, mura pa nga. Oh. So, 600 na nga lang kinumpute ko, mga boss, eh. Okay? So, sulit nga ba yung 10 hours na gameplay nyo kung makakalot kayo ng dalawang epic, mga boss? So, para sa akin, hindi siya worth it, lalo na kung free-to-play player ka, mga boss. Okay? Maliban na lang, syempre, kung weapon yung makukuha mo, medyo may kamahalan yan mga boss. Okay, halimbawa eto, dito ka nag-AFK. Ayan, so 5,000 mga boss. So malaki-laki yan. Libo ang nafa-for. Ayan, nakakuha pa pala tayo ng isa pa. Oh. Ngayon lang mga boss, ng isa pang rare. Okay, mas okay pag solo, tapos mabilis mong nafa-farm. Okay, mabilis ka nakakapag-farm ng mobs kung solo mo na. Okay, ayan, halos ilang hits na lang kasi. 2, 3, 4, and 5. 5 hits mga boss. And then sure na talagang kayang-kaya mo yung mobs. And then maiiwan mo siya ng medyo matagal. And medyo may natira pa na pots sa 1,500 pots natin. No? So within 10 hours yun mga boss. Okay, sa 35k CP. So palagay ko mga 45 to 50k CP mga boss. Pwede na kayo sa T1 tumambay ng 24/7. No, magre-refill na lang kayo every 10 hours siguro ng inyong items. Okay? So check naman natin yung market mga boss. Okay, so check natin yung mga market, no. So dito sa market mga boss, check natin yung mga pricing, no. So may 65 pesos na lang mga boss, ayan. Okay, so not a praise naman yan. So para ka lang din bumili ng Dayas. Serad, high boots, and so 113, may mga mamahali na 300, depende sa stats. So Azamisan leather. And so may kita mo na dito yung appraise niya. Defense power. So medyo maganda to. So may defense power siya, magical critical hit resistant, pero wala siya nung decrease and then potion recovery. Kasi yun yung mahal guys eh. Yung mga ganong option.
Depends. Ayan, damage received depends. Nasa 400 siya mga boss. Pero max HP kasi. Kung potion recovery yan, ayun, mahal yun mga boss. So, yun yung perfect para sa akin. Ayan. So, kung makakuha kayo ng dalawang item, ayan, ito lang yung pwede nyong ma-farm, no? Meron kayong almost 120. Hindi na masama mga boss, no? Kung makakapag-farm kayo ng ganon dito sa T1. Okay, so 100 PHP per day. So within 10 hours nyong pagpa-farm. So okay na siguro yun mga boss, no? Paano kung swerte ka pa, weapon pa makuha mo? So worth it pa rin naman kung free to play player na at mataas yung CP mo. Pero mga boss, hindi mo matatawag sarili mong free to play player kung meron kang mount. Okay? So meron kang gantong mount. And then may mga binili ka na or natapos mo na yung mga quest doon sa pa-USDT para makuha mo yung green mount. So, hindi ka free to play player mga boss. Okay? So, yun lang muna for today's video. At nabigyan ko na naman kayo sa magandang topics para dito sa ating Lord 9. So, again, maraming salamat. Bye-bye.